Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugsod ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa lungsod ng Lawag sa Ilocos Norte. Kadiwa ng Pangulo bubuksan sa lungsod ng Batak. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan. Malukatan ti kadiwa ng Pangulo iti siyudad ti Batak into no Pebrero 15 iti mismo nga Imelda Cultural Center. Segun ken City Agriculturist Mark Abad kang runana maylako iti nasao nga aktibidad ken dagiti produkto ti Mannalon anaapit iti nasao syudad ken dagiti presko nga ikikan. Tampok pay ti nasao kadiwa dagiti one barangay one product wenno OBAP kasta pay dagiti nasuro ka 20 a merkado stalls wenno dagiti micro small medium enterprises nga agop operar iti Batak City. Impasigurado ni Abad adagiti magatangkat amang alalaklaka no idasig ti regular a presyo gaputa direkta adagiti Mannalon ken dagiti aramid ti produkto ti aglako ken awan ti makunkuna nga middleman. Namuan at ti kadiwa ng Pangulo iti nasao nga syudad ket mangrugi iti alas 7 iti bigat ken agmodo iti alas 7 ti rabii. Nagyaman pay ni Abad kadagiti partner national agencies tapno masigurado a mayuswat ti nasao aktibidad kas kuma iti opisina ni President Ferdinand R. Marcos Jr., TOLE, DSWD, Department of Agriculture, National Food Authority, ken iti DILG. Manipod dito syudad Tilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Cebu, mahigit 100 pisong halaga ng shabu na sapat ng mga pulis sa Central Visayas sa loob ng 3 araw. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Angelita Hapal. Padayon nga gipang hingusgan sa kapulisan sa Central Visayas ang kampanya batok sa tanang matang sa kriminalidad, hilabi na ang kampanya sa illegal nga droga. Ning baguhay lang mokabat sa kapin usa ka gatos ka milyon ka pesos nga kantidad sa illegal nga drogas ang nasakmit sa kapulisan sulod sa tulo ka adlaw nga pagpahigayon sa simultaneous anti-criminality law enforcement operations kon sa Cleo nga gisugdan niadtong Pebrero 8 hangtod Pebrero 10 tuiga. Ang maong operasyon milisulta usab sa pagkasikop sa 652 ka mga individual. Lakip sa maong operasyon ang pagkasakmit sa napo ka kilo sa shabu nga gibanabana nga mo kantidad og sa 68 milyones ka pesos. Matod ni Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Anthony Abirin nga ang gidaghanon sa mga nasakmit nga illegal nga drogas makahatag gayud og dako nga epekto sa illegal drug trade sa Central Visayas. Gipasali usab ni Abirin nga magpadayon ng ilang agresibo nga kampanya batok sa mga illegal drug traffickers. Gidaig sab sa Regional Director ang dakong accomplishments sa iyang mga sakop. Gikan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Davao. Purification Team ng Metropolitan Manila Development Authority umiikot sa mga evacuation center sa mga probinsya sa Rehiyon 11 na apektado ng shear line at trough ng low pressure area upang mamahagi ng malinis at ligtas na tubig. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Marcel Dasalia. Nagmontar og temporaryong portable water purification machine ang purification team sa Metropolitan Manila Development Authority kun MMDA sa Nuevo Iloco High School ug Andili High School nga gihimong evacuation center sa lungsod sa Mawab, Davao de Oro. Subay kini sa mando ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahatagan og limpyong tubig ang katawhan nga naa sa mga evacuation center. Gikanayon nga ang usa ka purifying machine adunay kapasidad nga maka-convert og makahimo og 180 ka galon nga limpyong tubig
tubig matag oras nga karon napahimuslan na sa mga evacuees. Dako usab ang pagpasalamat sa probinsya tungod sa suporta nga gihatag ni Pangulong Marcos Jr. Di nakabot gayud ang espiritu sa pagtinabangay panahon sa kalamidad. Sa kasamtangan, padayong mutuyok ang purification team sa MMDA sa uban pang mga evacuation center sa probinsya o silingang probinsya aron sa paghatod og serbisyo. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Marcel Mamondasalya para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalya mula sa Davao. Dumako naman tayo sa lungsod ng Tugigaraw sa Cagayan. Consultative meeting isinagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa Federasyon ng mga Senior Citizen upang o para sa mas maayos pang implementasyon ng social pension at centenarian program sa Lambak, Cagayan. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni April Racho. Nangisay ang kati konsultasyon ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Field Office 2 ken National Federation of Senior Citizens Association of the Philippines wenno FSCAP Incorporated para itinaor-ornos pa nga implementasyon dagiti programa para kadagiti natataengan diti Region 2. Itinasaw a konsultasyon ket inlanad dagiti mangidadaulo iti implementasyon ti centenarian ken social pension programs. Babaen ti DSWD dagiti pagalagadan tapno mairaman ti maysa a senior citizen kadagiti a programa. Kadaytoy ket naipaganetget a dagiti laeng marigrigat senior citizen ti mabali na makaawat ti social pension kabayatan na dagiti laang met nakaragpat ti sangagasot atawon ti mayawatan ti benepisyo babaen iti centenarian program. Sigon ken ni Regional Director Lucia Alan napatag dagiti maisaysayang kat apan nagsasango wenno konsultasyon agsipud ket ti FSCAP Incorporated ti timok dagiti senior citizen ken ti organisasyon ti nagbalin arangtay tapno maipakaammo kadagiti benepisyaryo dagiti rumbeng nga aramiden dagitoy tapno agtalinaed iti programa ti ahensya nang nangruna ti social pension program. Maripot ti Cagayan City dahil na April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Pumunta naman tayo sa Iloilo. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa Bacolod City. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Paul Tarosa. Arestado sang Bacolod City Drug Enforcement Unit ang isa ka high-value target sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Puroknara, Baybay, Barangay 8, Bacolod City. Ang suspect ang ginkilala nga si Maria Faith Equibal, 56 anyos kag residente sang Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City. Nakumpiska sa operasyon ang 312 gramos sang shabu nga nagabalor sang 2,121,600 pesos kag buy-bust money. Suno kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Noel Alinio ang operasyon resulta sang pagbinuligay sang kapulisan, lokal nga panguluhan kag komunidad nga papaso ng iligal nga droga para sa isa ka drug-free Bacolod City. Sa madinalagon nga operasyon ginpaandaman ni Police Regional Office Director Brigadier General Sidney Villaflor ang mga nagaduso sang iligal nga droga nga wala sang lugar sa Western Visayas. Inibangod sang masangkad nga operasyon sang kapulisan batok sa iligal nga droga sa Western Visayas. Nagikan sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Balikan naman natin ang Davao. Coast Guard Rescue Dog APA pinuri dahil sa pagkaka-rescue ng 3 taong gulang na bata na nailibing sa Masara landslide sa Davao de Oro. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Armando Fenequito.
Gidayeg ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga ang rescue dog sa Coast Guard District Southeastern Mindanao nga si Apa tungod sa pagka-rescue sa 3 anyos nga batang babae niya itong milabang Biyernes, Pebrero 9, 2024. Kinihuman nga nalubong og 60 ka oras dihang nahitabo ang landslide sa barangay Masaramaco, Davao de Oro ni atong gabi sa Pebrero 6, 2024. Sa gipahigay yung virtual press conference niadtong Sabado gipasalamatan sa gobernadora si Apa ug ang Coast Guard Search and Rescue Team human nga detect niini ang nahimutagan sa bata. Sumali ni Gonzaga nga dihang nakalutan ang nahimutagan sa bata, nataburan matud pa kini sa atop sa ilang balay, bao naka-survive og hapit 3 ka adlaw nga pagkalubong. Sa karon nagpaayo na sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City, Davao del Norte ang maong bata human nga nakitaan kini og bukol sa tiyan. Samtang gipapahulay na usab si Apa human kini nakitaan og exhaustion sa iyang trabaho tungod wala kini gana mukaon base sa gihimong check-up sa Davao de Oro Provincial Veterinarian's Office. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feliquito alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Feniquito mula sa Davao. Pumunta naman tayo sa norte sa Baguio City, Benguet Provincial Police Office na ideklarang 100% drug-free workplace. Pakinggan ang buong ulat sa pamamagitan naman ni Jong Munar. Baligi nga nagun-od iti Benguet Provincial Police Office when Benguet PPO iti sa nga 10% nga drug-free workplace status daytoy kasuruno iti panag-negatibo iti illegal na droga dagiti sa nga 1,325 kat mga personnel iti entero nga probinsya anay pasidong iti drug testing. Awan kadagiti uniform ken non-uniform personnel iti Benguet PPO iti nagpositibo iti illegal na droga wenno anya mga substance iti drug testing dagitoy idi bulan iti Nobyembre ken Disyembre idi paitawan 2023 ngayon sayang kat iti Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera. Gapoy iti daytoy kat naipahayanda iti pamadayaw ken nangisayang kat da iti unveiling iti marker kas drug-free workplace. Iti programa kat dinarayan ni PDEA Car Regional Director Laurefel Gabales ken nagiti opisyal matlang iti Benguet PPO. Sigon kini Benguet PPO Provincial Director Police Colonel Damian Olsen agtultuloy iti commitment dagitoy nagiti pulisya iti Benguet iti kampanya iti gobyerno kontra iti illegal a droga. Manipod dito'y Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dumako naman tayo sa Virac sa Catanduanes. EMV cash cards ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa 4-piece beneficiaries sa lalawigan ng Masbate. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jan Tatad. Pinagtaltag ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang Europay, Mastercard and Visa o EMV cash cards para sa mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece sa probinsya nin Masbate kandi sa Nanahaloy. Nag-abot man sa 1,014 household kan target na 1,225 na mga benepisyaryo kan 4-piece sa Masbate ang nagresibikan sa indang mga EMV cash cards para sa primerong batch kaini. Sigun sa DSWD Bicol, ang nasambit na EMV cash cards para subuot mapadali asin mapakusog pa ang seguridad mapadapit sa mga financial transaction kan mga benepisyaryo ni nasabing programa. Paliwanag kan ahensya, ang EMV technology nagtataonin advanced security features arog kan dynamic data authentication sagpod cryptographic processing na nagbabawas sa tsansa kan panloloko asin bakong autorisadong mga transaksyon. Susog sa inda, nagsisyerto kay nina ang mga kwarta kan benepisyaryo talagang ligtas laban sa potensyal na mga banta asin nagtatao nin katuninungan nin isip sa indang mga pagmaneho kan sa indang mga gastuson. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si Jan Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni John Tatad mula sa Virac. Dito na natatapos ang ating regional news.